nang dahil po sa inyo ay napagbigyan po ang kahilingan. Kahapon po ay naglabas na po ang LTFRB na wala na pong GPS. Hindi na po requirement ang GPS. Kami po ay natutuwa at napapasalamat dahil ang budget po na para sa ating pong GPS ay magagamit na rin po para sa diesel. Which is alam naman po natin na sobrang taas po ng diesel. Doon na po mapupunta sa isusubsidize na po yung diesel para tuloy-tuloy po ang pagtakbo ng service contracting. Opo. Ang mangyayari po kasi, Bombo Marian, if hindi po na-lift yung requirement ng GPS is meron pa po kasi kaming mga utang nung nakaraang service contracting 5. So babayaran pa po namin yon bago po kami mag-deposit uli ng another half para magamit po namin sa service contracting 6. Which is sa ngayon po talaga hindi po kami capable na makapagbayad kasi marami na po ang huminto sa pagbibiyahe dahil po sa taas ng krudo po natin. Wala na pong naiuwi yung ating mga driver at ang ating pong mga operators ay wala na pong nagiging boundary. Kung susumahin po kasi, kagaya yung nung nakaraan na sinisingil pa po kami ng 6 months, aabot po siya ng halos 400,000 pa po ang aming pong babayaran. So yung 400,000 po, napakalaking halaga po yon na isubsidize na namin yung aming mga drivers para makapagsimula na po sa pagsiservisyo at mapag-umpisahan na ang ating pong service contracting. Magagamit na po sa ibang bagay, lalo na po sa diesel, ang amount na po na yon. Sa amin po kasi bilang mga compliance ng Public Transportation Modernization Program, ang sa amin po ay kami po ay malugod na tatanggapin or mag-a-abide doon sa mga requirements, guidelines na ipapatupad po ng LTFRB. So anything po na nandoon nakalagay sa guidelines ay amin pong susundin at amin pong Bombo Marian, ako po ay ipapaliwanag ko po yung aming napagkasunduan at syempre unang-una po kasi ang binigay po ni LTFRB ay 30 pesos per kilometer na magma-maximum kami ng 100 kilometers per unit per day. So which is equivalent to 3,000 pesos po yon. Yung 3,000 pesos na po yon, yun po yung subsidized or compensation na ibibigay ni LTFRB sa buong kooperatiba. Kami po, maglalaan po kami ng 35% noon para po sa subsidized amount ng diesel ng mga driver para po matuloy-tuloy ang biyahe. More or less po, kapag po na-subsidize yung 1,000 plus noon, nung 3,000 po, 1,160 to be exact, kasi na-compute na po namin, is 35% po ng kabuuan na ibibigay nila. Iso-subsidize namin sa driver kasi magbibigay pa po sila ng additional 20% para sa commuters. Top up pa doon yung mga senior students at saka yung mga PWD na another 20%. Medyo liliit po ang kita ni driver, kaya ang sa amin po, ang aming purpose ay may maiuwi sila na araw-araw na lalaki kaysa doon sa mga ngayon na may 150, may 200. Yung po ang nakikita po namin na magsusustain na aming pong pagtakbo. So kami po ay, kumbaga sa aming pong pamunuan ay mag-i-invest po kami para sa diesel, para po masustain yung takbo, which is umaasa po kami, ang buong kapulungan ng mga kooperatiba, na within 3 to 5 days or na week time, ay maibabalik po kasi pinapapaikutin lang po namin yon para po matuloy-tuloy maservisyo ng ating mga commuters. Ang una po kasing tumakbo, Bombo Marian, is yung mga carousel, yung mga bus along EDSA sa Metro Manila. Which is, hindi naman din sila nagkaroon ng GPS. Mayroon din lang naman pong nagmo-monitor ng mga MMDA along the way. Which is,
mas mas naserbisyohan yung ating mga commuters along EDSA, Carousel, from Monumento to Baclaran, mas naging maalwan dahil mayroon nga po silang 20% discount yung ating mga commuters. Okay po.